nang tanungin ni Rodwell sa kanyang kuya kung bakit niya kailangan siya pakinggan. Kaya tinanong niya sa kanya kung bakit niya pa kailangan mag-abala para lang sa kanya, dahil siya na ang tagapagmana ng kanilang pamilya. Kaya't sinabi niya sa kanyang kuya habang naiinis siya, na hayaan na lang siya rito. Sumagot ang ating bida sa kanyang kapatid at sinabi niya na nasa bagong sitwasyon na ngayon ang Dimitri, dahil ang imperyo ng Kronos at imperyo ng Valhalla ay parehong hindi nasisiyahan sa kanila, kaya hindi nila alam kung ano ang maaaring gawin ng mga ito sa kanila, at hindi rin nila lubos na mapagkakatiwalaan ang alyansa ng mga kaharian. Kaya't dahil doon, kailangan nilang lumakas ng sapat upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili laban sa mga kalaban nila. Dahil sa ngayon, posibleng makayanan niya ito ng mag-isa, pero habang lumilipas ang panahon, darating ang punto na maaabot niya rin ang kanyang mga limitasyon. Kaya kung papalapit na ang hukbo ng imperyo ng Kronos para salakayin sila, kailangan niyang pumunta sa labanan. Nagulat naman si Rodwell, dahil sinabi ng kuya niya na siya ang kanyang kapatid sa dugo. Sinabi ng ating bida sa kanya kung kakailanganin ng isa pang tao upang pangunahan ang Dimitri habang wala siya rito. Tinapik niya ang balikat ng kapatid niya dahil umaasa siyang siya ang magiging taong tinutukoy niya. Kaya't kinagulat ito ni Rodwell sa sinabi ng kuya niya na parang nalaman niya ang halaga niya sa Dimitri. Sinasabi dito ang apat na kaharian na nasa timog kanlurang bahagi ng kontinente ng Salamander ay kinabibilangan ng Umberto, Redford, Odelia, at Frank. Sila ay magkatabing mga teritoryo sa imperyo ng Kronos at bumuo sila ng alyansa ng kaharian upang maprotektahan ang isa't isa. Sila ay nagbuklod para sa kanilang kaligtasan at napagtanto nila ngayon kung gaano kahalaga si Roman. Samantala ilang araw bago ang seremonya ng pagpapahayag ng dukdom ng Dimitri, at sa lugar ng royal family ng Umberto, habang pinag-uusapan nila patungkol sa insidente ng hidwaan na nagaganap kamakailan sa Cairo ay isang krisis na hindi pa nila nararanasan. Ngunit nagawa ng ating bida na lutisin ito nang maayos ang problema ng kanilang bansa. Siya si Count Verdi mula sa kaharian ng Umberto. Sinabi niya sa katotohanan ay nadamay lamang ang kanilang alyansa ng mga kaharian upang maghanda laban sa galit ng imperyo ng Kronos, at nagpapakita na hindi lang malakas si Roman kundi may katalinuhan din siya. At wala rin silang kasiguraduhan kung gaano katagal magtatagal ang alyansa ng mga kaharian sa timog. Sa tingin niya, ang sagot sa kaligtasan ng kanilang kaharian ay nasa kamay ng ating bida. Dahil isang magandang pagkakataon na siya ay walang asawa. Kaya minukahi niya sa kanila kung kung ipanukala nila ang kasal sa pagitan ni Roman at ng prinsesa ng Umberto. Sumagot naman ang hari ng Umberto, sinabi niya sa kanya na hindi ba't mayroon ng hinahangaan ang prinsesa. Ngunit hindi sumang-ayon si Count Verdi na hindi ito ang panahon upang mag-alala sa mga mababaw na damdamin. Dahil ito lang ang tanging pagkakataon nila na mayroon sila upang mabuhay. Kaya't sumang-ayon na rin ang kanilang hari, na ibibigay niya sa kanya ang buong otoridad sa bagay na ito, na kailangan niyang siguraduhin na maganap ang kasal ng prinsesa kay Roman. Habang lumilipas ang panahon, inihayag ang pagkakatatag ng duke ng Dimitri, ito ay nagdulot ng masiglang pagdiriwang sa buong lugar. Samantala nakapunta na si Count Verdi sa duke ng Dimitri. Sinabi niya sa mga magulang ni Roman ay nasa huling bahagi na ng kanyang 20s, kaya't tinanong niya sa kanila na hindi ba't oras na para pag-isipan ang kanyang kasal. Dahil sa totoo lang, gusto niya sanang imungkahi ang kanilang prinsesa na kilala bilang kayamanan ng Umberto. Sinabi niya na nagtapos siya sa isang kilalang akademya na may magagandang marka. Dagdag niya pa na siya ay isang taong may taglay na kagandahan at talino. Kaya ang kasal ng pinakamahusay na babae sa Umberto at ng pinakamahusay na lalaki sa Dimitri, na hindi ba't magiging perpektong magkasintahan sila. Dahil sigurado siyang magiging mabuti ito para sa parehong kaharian nila. Ngunit may dumating na isang tao, sinabi niya sa kanya na hindi ba't mayroong ng tao hinahangaan ang prinsesa ng Umberto. Ayon sa mga balita naririnig niya, nakikipagkita siya paminsan-minsan sa isang lalaki mula sa pamilya ng Baron. Siya si Viscount Ringo mula sa kaharian ng Redford. Medyo kinagulat naman ito ni Count Verdi kung ano ang sinasabi niya tungkol sa kanilang prinsesa. Kaya tinanong niya sa kanya kung sino ang may lakas ng loob na nagpapakalat ng ganitong mga balita. Ngunit sinabi ni Viscount Ringo na alam na ng lahat ang tungkol doon. Kaya tinanong niya sa kanya kung bakit pilit niyang itinatanggi iyon. At kinausap niya naman si Duque Romero, sinabi niya na maraming anak na babae mula sa mga kilalang pamilya sa kaharian ng Redford. Ngunit may isang tao na pinagalitan sila na kailangan nilang ayusin ang kanilang mga asal. Dahil hindi ba't masyado na silang sakim na pareho nilang nais ayusin ang isang kasal sa Duke ng Dimitri. Siya
naman si Marquis Mardan mula sa kaharian ng Odelia. Sinabi niya sa kanila ang tanging kaharian na kapantay ng duke ng Dimitri ay sila, ang kaharian ng Odelia. Kaya't dahil doon, nag-away-away sila sa harapan ng magulang ng ating bida dahil sa political marriage, at nakikita ni Romero na nagkakagulo na sila dahil sa kanyang anak. Kaya't nakiusap si Romero na huminto na silang lahat dahil wala silang interes sa anumang kasal na may halong politika. Sinabi niya sa kanila na hindi nila kailangan pag-usapan rito. Dahil basta't ang babae na magugustuhan ng kanyang anak ay malugod niyang tatanggapin ng bukas palad, kaya't kinagulat nila itong tatlo. At dahil doon, nagkaroon sila ng masamang plano at nagkaroon ng mataas na motibasyon na isagawa ang kanilang plano. At sa parehong oras, sa taas ng kastilyo ng Dimitri, nandito si Felix kasama ang misteryosong lalaki. Tinanong ni Felix kay Baron Larson kung siya ba ang kinatawan mula sa kaharian ng Frank. Sinabi naman ni Baron Larson na lubhang nagulat ang kanilang hari nang biglang naglaho ang Phoenix Magic Tower. Kaya tinanong niya kay Felix na hindi ba siya babalik sa kanilang kaharian ng Frank, dahil gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang suportahan ngayon ang Phoenix Magic Tower. Dagdag niya pa na ipinapangako niya ito sa kanyang pangalan. Tinanong naman ni Felix kung alam niya din iyon, dahil ang Frank ay sumira sa pangako nito sa Phoenix. Ngunit sinabi ni Baron Larson sa pagkakataong ito, magiging iba na sila, dahil siya na mismo ang mag-aayos ng lahat ng problema. Ngunit sinabi ni Felix na kahit anong imungkahi niya ay hindi magbabago ang isip niya, dahil nakahanap na sila ng taong kumikilala sa kanilang halaga, at karapat-dapat ang kanilang katapatan sa Dimitri. Kaya nakiusap siya sa kanya na mangyaring bumalik na siya sa Frank at sabihin ito sa kanilang hari, na tapos na ang relasyon sa pagitan ng Frank at ng Phoenix Magic Tower. Samantala sa ibang eksena sa loob ng palasyo ng Dimitri, sa isip ng ating bida na gaya ng inaasahan niya, wala ni isa mang tao ang ipinadala ng dalawang imperyo. Nang nagbigay na ng babala ang Kronos tungkol sa mga pagtatangka ng pagpaslang sa kanya, kaya nauunawaan nila iyon. Malamang ay hindi rin palalampusin ng imperyo ng Valhalla ang pagkamatay ni Count Denver. Dahil ipinakita na ng dalawang imperyo ang kanilang hangaring sakupin ng buong kontinente, na magkakaroon na ng mga sagupaan sa pagitan ng imperyo at ng alyansa ng mga kaharian mula ngayon. Ngunit ang alyansa nila sa mga kalapit na kaharian ay pansamantala lamang. Sa huli, kailangan nilang makamit ang kapangyarihan upang labanan ang imperyo sa kanilang sariling lakas. Kinausap naman ni Hans ang kanyang young master, dahil mayroon siyang bisita na naghihintay sa reception room. Hindi niya naman inaasahan ng ating bida na magkakaroon siya ng isang bisita. Medyo nahihirapan naman na sabihin ni Hans tungkol kung sino ang taong iyon, dahil ang prinsipe ng kaharian ng Hector na kanyang bisita. Makikita si Prinsipe Edwin Hector mula sa kaharian ng Hector, at magalang niyang binati ang ating bida dahil matagal na rin silang hindi nagkikita. Masayang sinabi niya sa ating bida na binabati niya siya sa pagkakatatag ng dukdom ng Dimitri, na talaga namang kahanga-hanga siya. Naisip niyang natapos niya agad ang rebelyon sa Cairo at napalayas niya din ang imperyo ng Kronos sa Western Frontline. Sumagot ang ating bida kay Prince Edwin na hindi sila narito upang magpalitan ng mga papuri. Kaya't sinabi niya sa kanya na pakidirekta na lang siya sa pakay niya rito. Sumang-ayon naman si Prince Edwin na tama siya, dahil hindi niya inaakalang magkikita pa silang muli maliban na lang kung sa larangan ng digmaan. Kaya tutumbukin niya siya sa kanyang sasabihin kung bakit siya nakipag-ugnayan sa kanya. Dahil sa digmaan sa pagitan ng Cairo at Hector, na may isang taong nagmamanipula sa likod ng mga pangyayari upang maganap iyon. Nang sinimulan ng Hector ang digmaan dahil sa taggutom na tumagal ng ilang taon. Ngunit alam niyang hindi yun sapat na dahilan upang simulan nila ang digmaan. Ngunit pagkatapos ng digmaan, nalaman nila na sinadya pala ang taggutom na iyon sa kanilang bansa. Dahil natuklasan nila na ang taggutom na iyon ay sinadyang likhain sa kanilang bansa. Dahil may mga ulat siyang natatanggap na ang lupa ay nagkulay itim at may mga natagpuang silang maraming bangkay na mga hayop sa paligid. Nalaman nila na ito ay may palatandaan ng sinumpa ng isang necromancer sa kanilang bansa. Sinabi niya ang black magic ay isang bagay na hindi dapat kinahuhumalingan ng sangkatauhan. Bukod dito, may nadiskubre pa sila sa kanilang investigasyon. Nalaman rin niya na 10 taon na ang nakalipas, naranasan din ng Kronos Empire ang parehong taggutom tulad ng Hector. Bagaman sinadya nilang itago iyon, ngunit nalaman nila na iyon ay eksperimento ng black magic matapos nilang magtanong. Dahil ganap na nilang nasakop ang katimugang bahagi ng kontinente, at malamang magsisimula na sila ng buong pananakop sa lalong madaling panahon. Kaya hindi ito isang suliranin na para lamang sa kaharian ng Hector, dahil magiging suliranin din ito sa hinaharap para sa dukdom ng Dimitri. Kaya, upang pigilan ang ambisyon ng imperyo ng Kronos na sakupin ang kontinente, nais ng kaharian ng Hector na makipag
magkaisa sa duke ng Dimitri upang pigilan ang imperyo ng Kronos na sakupin sila. Medyo kinabahan si Prince Edwin pagkatapos niyang sabihin iyon sa ating bida na makikipagtulungan sila sa kanya. Biglang nagulat siya dahil inaasahan na iyon ng ating bida sa nangyari sa kaharian ng Hector. Habang nasa isip ni Prince Edwin, ang impormasyon ng kanilang bansa ay halos ngayon lang natuklasan ito, ngunit alam na niya agad iyon. Sinabi ng ating bida na mayroon siyang sariling impormasyon mula sa kanyang mga espiya, at halata naman kung sino ang pinakamakikinabang mula sa madugong digmaan sa pagitan ng kanilang mga bansa. Gayunpaman, tinanong niya sa kanya kung bakit niya kailangang pumayag sa mungkahi ng Hector. Tinanong naman ni Prince Edwin kung tinatanggihan niya ba ang kanilang mungkahi na makipag-alyansa. Sinabi ng ating bida sa tanong niya ay kung nasa posisyon ba ang Hector para mag-alok ng ganitong kasunduan. Dahil napilitang magipit ang kaharian ng Hector, at kailangan niya din ng oras upang maibalik ang sigla ng tuyong mga lupain sa kanilang bansa. Dagdag niya pa, sa pondong ibinibigay lamang ng Heavenly Palace para sa Hector, hindi niya ganap na malulutas ang kanilang problema. Kaya't laktawan na nila ang mga alam niya sa pag-uusapan na ito. Tinanong ng ating bida si Prince Edwin ng seryoso na sabihin niya sa kanya kung bakit dapat siyang makipagsanib puwersa sa kanya. Samantala, masayang nagkukwentuhan ang mga maharlika sa isang party sa baba dahil pinagdidiwang nila ang pagiging duke ng Dimitri. At sa loob ng silid kung saan sila nag-uusap ng ating bida at si Prince Edwin, dahil doon sa tanong ni Roman hindi makasagot si Prinsipe Edwin. Sinabi niya sa ating bida na hindi niya itatanggi na mahina ang Hector ngayon. Ngunit hindi niya maintindihan ang isang bagay. Dahil ang digmaan na sasalihan niya rin naman, ay sasama lang sila sa kanila. At tinanong niya na hindi ba't kung ang kanilang plano ay simpleng magpapatuloy lamang ng plano ng Dimitri na hikayatin ang mga kaharian na bumuo ng isang alyansa. Sumang-ayon naman ang ating bida sa kanya na tama siya. Dahil sa harap ng kaaway na kilala bilang ang imperyo ng Kronos, kailangang nilang magsama-sama ang alyansa ng mga kaharian upang mabuhay. Ngunit tinanong niya naman sa kanya kung pinagkakatiwalaan niya ba ang alyansa ng kaharian. Kung may katiyakan ba siya na mananatili siya sa relasyong ito hanggang sa huli. Kaya't sinabi niya sa kanya na hayaan niyang sabihin niya ito sa bagay na ito. Sinabi niya kung paano niya wawasakin ang alyansa ng kaharian na parang kastilyong buhangin kung siya ang imperyo ng Kronos. Dagdag niya pa, ang relasyon ng mga tao ay masalimuot. Bagaman may tiwala at paniniwala sila sa kanilang sariling bayan, palaging may pagdududa at hinala sila sa mga nasa labas ng kanilang bakod. Sinabi niya ang kaharian ng Umberto ay nasa frontline, kaya't ang kanilang mga hangganan ay nakaharap sa Kronos Empire. Dahil sa patuloy na pagkalugi na kanilang natamo sa labanan, ang kanilang mga panloob na usapin ay nagsisimula ng magkalamat. Kaya, unang susubukan niyang bubuwagan ang alyansa ng mga kaharian. At ang hari ng Redford ay nalulong sa pagsusugal at nauubos ang pondo ng kanilang bansa. Kaya't ang kanyang mga tagapaglingkod ay sinubukan na lutisin ang kanilang problema, at sa huli lumapit sila sa Gold Bank. Kaya sinabi niya ang solusyon sa utang ng Redford ay maaaring pagtaksil sa alyansa ng mga kaharian. At tinanong niya sa kanya kung tingin niya ba'y iba ang Frank at Odelia. Sinabi niya na matagal nang may alitan ang mga iyon laban sa Cairo. Habang linilinis ng Cairo ang aristocratic faction at ang Empire faction, nagkaroon sila ng katatagan. Ngunit huwag niyang asahan na malulutas ng dalawang kahariang iyon ang kanilang mga problema katulad ng Cairo. Dahil ang apat na kaharian sa alyansa ay itinuturing na mga malaking kahinaan na madaling puntiryahin ng imperyo ng Kronos. Ipinapahiwatig nito na ang mga kaharian sa alyansa ay may mga kahinaang maaaring samantalahin ng kanilang kalaban na nagpapataas ng panganib sa kanila. At sinabi niya na kasama na rin doon ang kaharian ng Hector, kaya't dahil doon medyo natakot si Prince Edwin sa sinabi ng ating bida. Sa isip ni Prince Edwin na tama si Roman. Ang alyansa ng mga kaharian ay tulad ng kastilyong buhangin na hindi alam kung kailan guguho. Alam naman ng ating bida na maganda ang hangarin ng Hector sa panukalang ito. Hindi katulad ng ibang mga kaharian, mayroon silang sapat na dahilan upang maghiganti laban sa Kronos. Kaya ang tanong ngayon ay kung may halaga pa ba ang kaharian ng Hector lalo na't ito'y nasa mahinang kalagayan. Sinabi ng ating bida na hayaan niyang itanong niya muli ito sa kanya upang maliwanagan na siya. Tinanong niya sa kanya, may dahilan ba ang Dimitri upang makipagsanib puwersa sa kaharian ng Hector? Dahil doon, napangiti na lang si Prince Edwin sa ating bida dahil
dahil napakasama niya. Dahil alam niya rin na ang Hector ay babagsak sa ganitong bilis kung sila lang mag-isa. Tulad ng sinabi niya sa kanya, hindi karapat-dapat ang Hector na manguna sa planong ito. Ngunit hindi ibig sabihin nito na sumusuko sila sa kanilang paghihiganti. Kaya tinatanong niya ang ating bida kung tama bang tinanong siya tungkol sa dahilan niya ukol rito. Sinabi niya ang digmaan ay tungkol sa pagdurusa. Pati ang Dimitri ay mangangailangan ng mga sakripisyong tupa upang buksan ang landas para sa kanya. Sinabi niya sa ating bida na ipinapangako niya na palaging uunahin ng Hector ang sarili sa harapan ng digmaan. Dagdag niya pa kung ihahambing sa alyansa ng mga kaharian na maganda lang sa labas, mas mainam na makipagsanib siya sa Hector dahil malinaw ang kanilang layunin. Tumugon naman ang ating bida kay Prince Edwin na kailangan niyang tandaan ang pangako na iyon sa kanya. Bago pa umalis si Prince Edwin, sinabi niya sa ating bida na noong unang beses siyang nakilala sa larangan ng labanan, alam niyang nakatagpo siya ng isang hindi inaasahang elemento na hindi niya kayang kontrolin sa unang pagkakataon sa buhay niya. Dahil naglaan siya ng panahon sa Heavenly Palace at nagpakahirap upang maging isang hindi rin inaasahang elemento na katulad niya. Kaya seryoso siyang nagpaalam sa ating bida na magiging mas malakas ang kaharian ng Hector kaysa ngayon. Nalaman ni Roman na ang kapangyarihan ni Prince Edwin ngayon ay ang sumasabog na mana na kumukulo sa kanyang loob. Na siya'y mas malakas na kumpara sa dati huling kita niya sa kanya. Sa isip niya patungkol sa kaharian ng Hector, kahit si Edwin Hector lang ang naroon, sapat na ang halaga nito para payagan niya silang makasama sa kanilang mga plano. Samantala sa ibang eksena isang linggo ang nakalipas, makikita si Flora at ang guro niya naglalaro ng chess. Sinabi ni Flora na matapos ang labanan na naganap sa Cairo, nagtungo si Roman sa kastilyo ng Benedict upang tapusin ang hukbo ng mga rebelde sa bansa. Dahil sa nagawa niyang tapusin agad ang rebelyon, ngunit maraming rin mapanganib na aspeto sa kanyang naging desisyon. Kaya kung nagtagal ang labanan, siguradong sasama sa rebelyon ang mga nasa faction sa imperyo ng Kronos. Ngunit sinabi ng matandang kalaro niya, ang dahilan ng matapang na desisyon ng ating bida dahil sa Phoenix Magic Tower. Dahil ang pagpapahaba sa rebelyon ay makikinabang lamang ang mga kalaban nila. Tinanong ng matanda kung ano sa tingin niya ang desisyon ng ating bida na buksan ang mga pintuan ng kastilyo. Tinanong naman ni Flora kung may dahilan ba talaga upang ilagay sa panganib ang Western Frontline. Sang-ayon naman ang matanda patungkol doon, dahil mapanganib na desisyon iyon. Ngunit sigurado si Roman na kaya niyang talunin ang Knight Captain na si Gustavo na rank 78 sa buong kontinente. Sinabi ng matanda kay Flora, ang digmaan ay lugar kung saan may mga karanasang hindi niya makukuha sa mga aklat. Kahit na mapanganib na desisyon o sitwasyon, minsan ito ang nagbabago sa takbo ng labanan. Dagdag niya pa, ang pagkakaiba ng kawalang ingat at katapangan ay isang manipis na linya lamang. Dahil sa digmaan, bukod sa mga taktika, ang mga resulta ay bunga lamang sa kakayahan mismo ng ating bida. Kaya't dahil doon, na-checkmate niya si Flora sa paglalaro ng chess. Samantala sa labas ng palasyo ng Lawrence, tinawag siya ng tatay ni Flora. Sinabi niya alam niya kung bakit nais niyang matutunan ang mga taktika ng digmaan, kaya buong puso niyang sinuportahan siya. Ngunit hindi niya matanggap na pumunta siya sa Western Frontline. Dagdag niya pa, na wala siyang kapanatagan dahil lagi siyang nag-aalala na baka may nangyari sa kanya. Kaya tinanong niya sa kanyang anak kung hindi ba siya pwedeng bumalik na lang sa kanila. Tumugon naman si Flora sa kanyang ama, dahil marami siyang natutunan sa Western Frontline habang nandoon siya. Dahil sa bawat pagtawid ng Kronos Empire sa kanilang mga hangganan, nagliliyab ang mga lugar at may mga buhay na nawawala. Kaya kapag nangyayari iyon, wala siyang magawa kundi ang manood na lang. Sinabi niya ang digmaan ay isang realidad na sa kanila ngayon. Kaya kailangan niyang maranasan ang maraming bagay at lalo pang lumago upang maging handa kapag dumating ang oras na iyon. Masayang sinabi niya sa kanyang ama na balak niyang sumali sa hukbo ng Dimitri upang maranasan niya iyon. Samantala tinanong ni Chris sa ating bida kung ano ba ang balak niyang gawin kay Flora. Sinabi ng ating bida na si Flora Lawrence ay isang mahalagang mapagkukunan nila, ngunit ang pagpapasali sa kanyang hukbo ay ibang usapan. Kaya iniutos niya kay Chris na ipaalam ito kay Flora. Sa isang linggo mula ngayon, kung sasali siya sa pagsasanay at mapatunayan niyang karapat-dapat siya para sa kanilang hukbo, opisyal niya siyang tatanggapin. Dahil doon, naunawaan na ni Chris at sinunod niya agad ang utos ng kanyang lord. Habang sa isip
ng ating bida, iyon ay parang pagtanggi na rin sa kanya. Samantala sa ibang eksena, sa kagubatan sa bundok maagang maaga pa lang ay todo ensayo na ang mga sundalo ng Dimitri. Makikita ang mga pagod na sundalo ng Dimitri habang tumatakbo sila sa kabundukan. Hindi makapaniwala si Flora na isang oras lang ang tinakbo nila, pero pagod na agad siya. Kaya't dahil doon ay nararamdaman niya ang tindi ng kanilang pagsasanay. Sa tingin niya, baka malapit na ring matapos ang kanilang mahabang pagtakbo sa bundok, at makikita na siya ay nasa hulihan ng pila ng ibang mga sundalo. At pinangunahan sila ni Chris sa pagtakbo at biglaang siyang tumakbo papunta sa kaliwa upang magpatuloy sa pagtakbo. Nabigla si Flora dahil hindi pa pala tapos ang kanilang pagsasanay, na parang nagsisimula pa lang sila. Sinabi ni Chris sa kanila na kailangan nilang ayusin ang mga ranggo nila ayon sa kanilang pagdating doon. At sinabi niya na bilasan nila ang pagtakbo. Dahil doon, pinilit ng ibang sundalo na tumakbo ng husto upang makarating sa kanilang kinaroroonan kahit ito ay nakakapagod. Habang si Flora ay nananatili sa hulihan ng pila nila, at hindi niya na makita ang kanyang mga kasamahan sa harapan niya. Sa isip niya, habang pagod na pagod kung ganoon ang kaso, wala silang magagawa kundi tumakbo pa. Matapos nilang marating sa kanilang kinaroroonan, sinabi ni Chris sa kanila na alisin nila ang kaisipang palaging handa ang kanilang kalagayan sa labanan. Dahil kailangan nilang itulak ang sarili nila sa hangganan ng kanyang lakas araw-araw. Dagdag pa niya ang pagsasanay para sa lakas ng katawan ay kinakailangan para sa lahat na anuman ang kanilang mga ranggo. Kaya kung gusto niyang magampanan ang kanyang tungkulin sa kahit anong uri ng lupain, kailangan kayang suportahan siya ng mga paa niya hanggang dulo, at makikita si Flora na nakahabol na rin sa kanila. Sa isip ni Flora, malinaw na patungkol iyon sa kanya, dahil nagsagawa na nga siya ng sarili niyang pagsasanay para sa stamina ng kanyang katawan bago pa man siya dumating dito. Sinasabi dito ang kanilang pagsasanay ay isang oras na paghahanda sa katawan upang tumakbo, at isang oras na pagtakbo sa kabundukan. At 2 oras din sila magsasanay sa batayang pagsasanay. Sinabi ni Chris sa kanila na mag-sparring sila gamit ang espada sa susunod, kaya kailangan nilang ihanda ang kanilang mga sarili. Makikita ang isang lalaki na binubuhos ang lahat ng lakas sa kanyang pag-atake sa kalaban niya. Seryoso siya at sunod-sunod niyang inaatake ang kanyang kalaban, ngunit nadedepensahan naman ito ng kanyang kalaban. Sinabi ni Chris sa larangan ng digmaan, ang pinakamahalaga ay kung gaano siya epektibo na makikipaglaban kapag nasa hangganan na ng kanyang lakas. Dagdag pa niya kapag nararamdaman niya na ang pagod na tila mga kadena na bumibigat sa kanyang buong katawan, doon nagsisimula ang tunay na labanan. Habang nagpapahinga si Flora sa lilim ng puno dahil sa pagtakbo niya ng malayo papunta sa taas ng bundok. Kaya't napaisip siya kung ito ba ang normal nilang pagsasanay sa pang-araw-araw upang lumakas pa. Dahil sa karaniwan, kapag pinapahirapan ng husto ang mga sundalo sa kanilang pagsasanay, nagsisimula silang magreklamo. Ngunit ang mga sundalo ng Dimitri, mukhang masigasig pa rin na magsanay. Dahil sa katunayan matapos niya silang makita, parang puno sila ng kasabikan sa kanilang ginagawa na lumakas pa. Kaya napag-isipan niya na wala siyang dahilan para magmadali siya kaagad dito. Dahil unti-unti niya din masasanay ang kanyang katawan sa matinding pagsasanay nila dito. Kaya sinabi niya sa sarili na hindi siya susuko ng ganito lang kadali upang matanggap sa hukbo ng Dimitri. At paglipas ng ilang araw, sa lugar ng pagsasanay ng ating bida, binalita ni Chris sa kanyang lord na kahit pagod na si Flora dahil sa kakulangan ng stamina, ngunit nakikita niya ang kanyang determinasyon na tapusin ang kanilang pagsasanay. Dagdag pa niya, habang mas mahusay siya sa archery kumpara sa iba, ngunit mahina siya sa close combat. Kaya't kailangan niya talagang paghusayin ang aspetong na iyon. Gayun din, sa pagsasanay sa estratehiya ng labanan sa ikatlong araw, 9 sa 10 beses ay nanalo ang grupo niya. Sinabi niya si Flora ay nanalo siya gamit ang hindi inaasahang mga estratehiya ng ilang beses. Tinanong naman ng ating bida sa kanya, kung kailangan ba ng Dimitri si Flora Lawrence. Sumagot si Chris na oo, dahil sigurado siyang kailangan ng Dimitri si Flora Lawrence. Kaya't napangiti na lang ang ating bida dahil ganun din ang inaasahan niya kay Flora, dahil malaki ang inaasahan niya sa kanya. Sinasabi dito ang katapusan ng rebelyon sa Cairo, at matapos nun ay ang pagtatag ng Dimitri Dukedom. At 1 linggo at kalahating nakalipas mula noon. Samantala sa ibang eksena sa isang makitid na daan ng kastilyo ng Dimitri, may isang lalaking tumatakbo. Sinabi niya na dapat ay may natitirang supply pa sila. Dahil sa pagtakbo niya ng mabilis, bigla niyang nabunggo ang isang babaeng naglalakad sa kalye.
kaya't pinagsabihan siya ng babae na tingnan ang dinaraanan niya. Ngunit isa siya sa mga commander ng Kronos, na Vice Master ng Guild ng Ecorche na si Sierra. Kaya't kaagad naman humingi ng tawad ang matanda sa pagkabangga sa kanya. Siya si Thomas ang may-ari ng restaurant. Kaya't dahil doon, umalis na siya at pumunta siya sa eskinita at hindi na nakipagtalo kay Thomas sa pagkakabunggo sa kanya. Makikita ang mga tauhan niya na nagtatago sa dilim, sinabi niya sa kanila na gagawin nila ang kanilang plano ngayong gabi. Dahil hanggang sa panahong na iyon, mag-ingat sila at mangalap ng impormasyon tungkol sa seguridad ng Dimitri. Samantala sa Dimitri Plaza, makikita ang mga knight ng Dimitri na nagpapatrol upang bantayan ang buong plaza. Habang nakaupo si Sierra na pinapanood sila, napaisip siya na mahigpit ang seguridad dito sa Dimitri. Dahil nakakagulat isipin na ang karaniwang mga sundalo ng Dimitri ay may lakas na katumbas ng sa isang knight. Kaya kung may mangyaring masama rito, walang kasiguraduhan na makakatakas sila ng buhay. Kinausap siya ng kasamahan niya na pagkatapos obserbahan nila ang minahan ng bakal, dahil kung may mangyari man, 5 minuto lang ang kailangan upang mailunsad nila ang seguridad ng Dimitri. Kaya hindi pa rin pareho ang kalagayan ng mga plano nila bago sumapit ang bukang liwayway. Dagdag niya pa na maraming malalakas na sundalo sa loob ng teritoryo na ito, kaya't mas kailangan nilang maging maingat kaysa sa dati. Sa tingin ni Sierra, naglaan ba sila ng mahigpit na depensa dahil inanunsyo ng Kronos Empire ang kanilang plano ng pagpaslang sa ating bida. Kaya't dahil doon nahuhumaling siya, dahil kung malalampasan nila ang lahat ng depensang ito at masaksak niya si Roman sa puso gamit ang isang punyal, naiisip niya makakaranas siya ng kilig na hindi mailalarawan ng salita. Sinabi ng kasamahan niya na sabihin sa iba pang miyembro ng guild ang kanilang plano sa pagpaslang kay Roman, dahil ang kanilang plano ay hindi magbabago. Samantala kinagabihan, isasagawa na nila ang pagpaslang sa ating bida ngayon gabi. Sinabi naman ni Sierra sa kanyang mga tauhan na dapat makapasok sila sa kastilyo ng Dimitri sa loob ng 15 minuto. Dagdag niya pa na siya ang mangunguna sa kanilang pagsalakay sa mansyon ng Dimitri kung asan si Roman. Habang sa isip niya, na si Roman ay maaaring malakas siya sa larangan ng digmaan, pero sila ang mga halimaw sa dilim. Makikita na ginamit niya ang kanyang teknik na invisibility. Ito ay isang magic artifact na invisibility cloak na nagbibigay daan upang itago ang kanilang katawan. Pagkatapos nilang magplano, kaagad silang kumilos papunta sa kastilyo. At sa pagkilos nila, nakita nila ang dalawang knight na nagbabantay sa kastilyo ng Dimitri. Makikitang balak ni Sierra tapusin ang dalawang gwardya, na inaakala niyang matatalo niya agad ang dalawang knight, at ang kanyang punyal ay malapit na niyang itarak sa isang gwardya sa likuran niya. Ngunit kaagad itong naramdaman ng gwardya ng Dimitri kaya naipagtanggol niya ang kanyang sarili. Dahil doon, napigilan niya ang kanyang atake kaya't napatigil si Sierra sa kanyang ginagawa dahil napigilan siya. Binalita ng isang knight sa kanyang mga kasamahan na nalaman niyang may kalaban na nakapasok sa pader ng kastilyo ng Dimitri. Dahil dito, nagsimula nang mawala ang kanyang invisibility at nakita na ng mga gwardya ang kanilang mga kalaban. Inalarma naman ng mga gwardya na may kalaban na lumitaw sa kastilyo ng Dimitri, at hindi naman makapaniwala si Sierra na papalpak siya.